Mga kababayan, dito naman tayo kay Cheese Escudero. 38. Dito tayo kay Cheese Escudero, mga kababayan. Ano nga ba itong kay Cheese Escudero? Mga kababayan, si Cheese Escudero, meron pong warning, merong babala sa mga botante or mga Pilipino na mabubudol ni Sara at ni Amy. Nako, eto na. Mga kababayan, ano nga ba yan, Kent, yung mabubudol ni Sara at ni Amy? Bakit nag-warning si Cheese Escudero na mag-ingat, wag magpabudol, wag magpauto, wag magpalinlang sa maitim na balak ni Sara at ni Amy? Sa mga botante daw, sabi nga sa news kanina na si Amy Marcos at si Camille Villar dagdag daw sa defense ni Sara sa impeachment kapag nanalo itong senador. Kasi pagkatapos eleksyon kasi, mga kababayan, ay ililitisin na si Sara sa impeachment. So, sabi nga ng netizen, si Sara daw nagkakaroon ng dalawang dagdag na depensa sa Senado kung manalo itong si Camille at si Amy. Iwan ko lang kung manalo, ha. Kung pera ang pagbabasihan natin, manalo. Kung walang pera, nga. So ito, mga kababayan, according dito sa ating news, Impact Leadership post ito sa Facebook. Ito. Mga kababayan, ayan po ang sabi ni Cheese Escudero na post ng Impact Leadership. Kita nyo naman po, napapanood nyo po. Opo, klaro po ba? Ayan nga po. Ayan. So sabi dito, ni Senador Cheese Escudero, Trillanes na naman, huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Nako. Sino ba ang pinaparinggan ni Cheese Escudero dito? Si Amy lang naman at si Sara ang nagsabing itim. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ang liwanag at pag-asa ay mensahe ng muling pagkabuhay. At huwag nating payagan ng hayaan na kung sino man at nakawin at bawiin ito sa atin. Sabi ni Cheese Escudero. Ulitin ko, ha. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay ang liwanag at maliwanag ang bukas. Sabi ni Cheese Escudero yan. May babala yan sa mga botanting Pilipino. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Isa na siguro si Kibuloy dyan. isa na si Kibuloy dyan. Ito, basahin natin ang Impact Leadership 3 days ago post nila yan. Sabi dito, Cheese Escudero, huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Senate President Cheese Escudero on Thursday, April 17, urged Filipino to not give in the poor, affirm mongering and divisive rhetoric ba pagbasa nito? Saying the true message of Esther is one of hope, not despair. Pasensya na kayo, hindi ko maintindihan kasi bulol ako sa pagbasa ng mga dubli-dubling letra eh. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at liwanag ang bukas. The controversial ads which aired ahead of Holy Week featured the two officials dressed in black and painting a grim picture of the country with Duterte declaring itim ngayon ang kulay ng bansa sa gutom at krimen nagluluksa. Marcos followed with lines like gutom na ang sikmura, gutom pa ang hustisya, ginigipit ang hindi kaalyansa. Di ba? Naririnig nyo yan? Escudero, without naming names, emphasized the Holy Week is a time for reflection, forgiveness, and unity, not for defaming
political divides. Diba? Ito ang panahon upang isintabi muna ang anumang hidwaan, paggamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw at politika na madalas paghahati-hatian natin, sabi niya, kapwa muna bago sarili. So, nakita niyo naman mga kababayan, ipakita ko nga sa inyo dito yung advertisement na itim. Sino ba ang pinaparinggan na itim? Wala namang ibang kandidato na nagsuot ng itim, kundi ako lang naman, itim na Pilipinas. Yeah. Do ni nakulong sa dahig, abo nang umuwi, garapon nang ibalik. Do ni 15 hours of video footage and 8,565 handwritten evidence versus ex-President Duterte. Syarog makauwi pa yan. Lo lang niya kung makalusot pa yan dyan. Ito, tanong ko lang mga kababayan na, maaari kayang palitan ni Digong ang abogado niya, kamahal-mahal ang bayad, 140 million a month, tapos dismiss at binasura, reject ang kanilang tinatanong. Parang kailangan yata ni Sarang magpalit ng abogado. Dapat si Roque ang ginawang abogado ni Sara dyan. Pwede pa maland grab ni Roque yung dahig. Alam nyo, mga taga-Netherland, mga Pilipino sa Netherland, pwede kayong magreklamo dyan kay Roque. Bakit? Kung si Roque papayagan ng Netherland mag-asylum yan, may possibility na ang Netherland aangkinin niya yan. Nakita nyo naman yung kalupaan sa Bataan na pagmamayari ng mga magsasaka na kanilang niland grab. So may possibility na yung Netherland ay magiging pagmamayari ni Roque yan. Sila na dalawa ni Queen Elizabeth ang mag-away dyan. Akala ko mga bilyar lang ang mahilig sa lupa. Parang si Roque mas matindi ito. Pinagurgur ang lawyer. Yan. Mag-ingat kayo. Palitan nila si Kaufman. Mahal ang bayad kay Kaufman. Itim. Ito mga kababayan. Maglalaban tayo ni Ali Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iba, number 39 sa balota, Senator Amy. Iboto. Pero ibang ads yung napanood ko eh. Ito ba yon? Ito ba yung sinasabi ninyong itim? Itim ang kanyang munay. Ayan ba yung sinasabi ninyong itim? Nakita ko lang to sa post itim daw. Ito ito. Itim. Ito pakinggan. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Gutom pa kay Silaika. Panggigipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoota ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sherry na may black eye. Itim ang lakas ng iyong tama. Ang gaba. Dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Diba? Itim ngayon ang kulay ng bansa. Pero hindi ko makalimutan dyan, yung itim ang mata ng sheriff. Gutom pa kay Silaika. Panggigipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoota ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sherry na may black eye. Itim. Itim ang mata ni sheriff na may black eye. Sino ba namang hindi itim na sinuntok naman ang mata ng maga? Itim ang mata ni sheriff na may black eye. Dapat ganyan yung advertisement ninyo, mabenta pa eh. Pero itong advertisement ni Sara at ni Amy, wala. Ang lakas ng tama. Pero ito mga kababayan wait lang tignan ko lang kung tama ba to. 52.
Ito ha, ipapanood ko sa inyo mga kababayan. Meron palang nananawagan, siguro nagtatanong lang. Anak yata ito ni Duterte sa labas. Alam nyo naman si Duterte mahilig sa babae yan. Nang kikis nga eh. Mabulok pa ang bagang, tas yung babae nung hinalikan, gaganon no. Ganon. Bulok ang bagang, mabaho hininga. So ito po mga kababayan, anak ni Duterte sa labas, nanawagan na ibalik daw ang kanyang ama. Huwag kayong magulat. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magimbal. Huwag kayong magtaka. Anak ni Duterte nanawagan. Anak ni Duterte sa labas hindi ito si Kitty. Kamukha lang siguro to ni Kitty. Anak ni Duterte nanawagan. Wait lang. Mga kababayan, antayin ninyo. Lalabas na. Ako lang yung tatay ko. Nahuli lang yan mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Dito dati. Ako lang yung tatay ko. Nahuli lang yan mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Dito dati. Ako lang yung tatay ko. Nahuli lang yan mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Dito dati. Ako lang yung tatay ko. Nahuli lang yan mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Dito dati. Ako lang yung tatay ko. Nahuli lang yan mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Dito dati. Ngayon mga kababayan, sasabihin nyo sa akin, fake news ako. Hindi naman niya, sino ang tatay mo? Duterte! Ay, huwag nyo sabihin fake news ako. Inangkin niya na tatay niya si Duterte. Klarong-klaro mga kababayan, hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento dito. Hindi tayo ang may gawa ng video na to kasi milyon ang views nito. Ang tatay daw niya si Duterte. Ibalik nyo ang tatay ko. Sino ba ang tatay mo? Si Duterte! Ayan na. Ako lang yung tatay ko. Nahuli lang yan mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Dito dati. Ako lang yung tatay ko. Nahuli lang yan mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Dito dati. Ako lang yung tatay ko. Putang ina. Sara, matanggap mo ba to? Sara, matatanggap mo ba yan? Hindi matatanggap ni Sara ito mga kababayan. Sinong tatay mo? Duterte! Di ba? Sabi niya si Duterte, hindi tayo gumawa ng kwento. Hindi tayo nag-imbento ng kwento kasi nga lumabas sa video yan. Hindi ko naman sinabing anak siya ni Duterte. Malay natin kung anak nga ba siya ni Duterte. Sinabi niya, pagkawalan yun tatay ko. Sinong tatay mo? Si Duterte! Hindi ito fake news.